Hi guys! Ayan, welcome back again to Dong Vlogs. Nagulat kayo, no? So for today's vlog, ay, gabi na pala. For tonight vlog, tama ba? Ay, ipapasilip ko po sa inyo yung aking mga niloto. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko pinaghandaan o piniprepare kasi alam nyo, matatagalan na tayo ng oras. So, mabuboard lang kayo. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung mga natapos kong niluto na which is 3 menu lang ngayon. Pero, halos isang araw kong ginawa. So, ipapakita ko sa inyo guys ngayon ang aking niluto na halos isang araw bago natapos. So, tara, simulan na natin. So, una, ang ipapakita ko sa inyo ay ang pinakbet para sa mga kabet. Char lang. Baka walang bumili. Yan. Yan yung pinakbet, guys. So, alam nyo na kung anong mga nilalagay dyan. Sitaw, kalabasa, ampalaya, talong, at saka yung yung pork yung nilagay dyan. So, may ginawa kong yung mga chicharon, ginawa ko mismo. Piniprito ko muna tapos nilagay ko din dyan. So, yan. Yan yung una natin ipakita. So, ang pangalawa, konti lang to guys kasi konti lang yung nag-order. Pero, okay na din. Yan. Bupis. Bupis siya guys. Bupis. Siguro mga 4 or 5 orders. So, ang pangatlo, nandito, sa malaking kawali, ang dinuguan. Yan. Mamaya, ko na yan. Mag-start na ko, isi-sealed ko yung mga order. So, ito, ang last, bukas ko nang tapusin is beef pares. Ayan. Bukas na yan tapusin kasi lulutuin ko pa naman yan bukas. Yan, beef pares. So, yun yung mga ating niluto ngayong araw. So, ayan guys, no? Ngayon, since ngayon guys, may nag-order sa atin ng pinakbet dito lang sa city namin. Ito ang lalagyan ko guys. Ito siya. So, dito ko siya ilalagay yung pinakbet at saka yung ibang order na dito lang sa amin. Pero pag once guys na yung mag-order sa akin, kailangan kong i-send via DHL, ito yung lalagyan ko guys. So, i-vacuum sealed ko muna siya dito. Tapos ilagay ko sa freezer. Tapos in the next day, saka ko pa siya ipalabas, ipack agad. Tapos babalutin ng newspaper, tapos ilagay sa carton. Double siya pagkagawa. Madali lang naman. So, ngayon, ako po ay ng mga order dito sa city namin. Mga kapitbahay. Si Mami Rose pala nag-order ng 3 pinakbet. Ayan. Good morning guys! Ayan, ipagpatuloy po natin ngayon ang ating vlog. So ngayon ay Sunday. So, grabe ang aga kong nagising kasi hindi natapos kahapon. So kahapon niluto ko lang lahat. Tapos ngayon isi-sealed ko. Tapos ilagay ko sa freezer dahil bukas ipapadala ko.
So, binilisan ko guys dahil ang may simba mamaya. Ano kasi ako ng choir alas 12 mag-practice. Kaya kailangan ko itong matapos. Pinakbit pa lang to guys pinakbit. Hindi ko pa na-sell yung bupis at saka dinuguan. At saka meron pa dun beef pares din. So, ito yung nasimulan ko na. Na vacuum sealed ko na. So, ganito lang talaga. Kailangan siya kona ng hangin. Ito, ang vacuum sealed, nabibili ko sa Amazon guys. Mura lang siya. Marami namang ibang brand. Ito yung para pang simula lang. Okay din naman siya. Kapag humawak ako ng cellphone, ibig sabihin yan, ang mga katransact ko, business. Hindi chatmate, charot. Kasi yan yung goal ko na ngayong 2024 na magkaroon ng pagkakakitaan, sideline. Kaya ito na guys talaga. 6 euro lang to guys. Mura na to compare sa iba. After po ng natin guys, ng pag-vacuum sealed natin ang pinakbit. Dito na naman po tayo ngayon sa sa bupis pala. Bupis. So, ang bupis, konti lang yung niluto ko kasi konti lang yung order. Ang dinuguan lang yung marami dahil marami po yung nag-order. So, simple lang din. Kung ano yung ginagawa natin sa pinakbit, ganun pa rin sa bupis. So, habang tayo po ay nagsiseld, tayo po ay nanonood ng ako pinafamiliar ko yung sa GC namin na para sa choir mamaya, para sa practice kasi medyo mahirap guys kasi baguhan pa lang ako sa grupo. So ganyan si Dong ka yung dinodouble time ko yung ginagawa ko. Maaga ako nagising kanina late din akong natulog kagabi dahil sa mga ginagawa ko. Yan lang. So simple lang, ganun din. I-vacuum siya. Kailangan kasi maano ko siya ngayon guys, malagay ko sa freezer dahil bukas ng maaga din akong gigising dahil ipapack ko lahat. Kasi ganito yan guys. Halimbawa, bukas ko ipadala ng maaga, next day posibleng nandun na sa papadalhan. Pero kung bukas ko ng hapon ipadala, mas stuck pa yan sa sa storage. So hindi yan agad madala ng courier. So maganda yung maaga pa lang dinadala mo na sa post para masabay siya pag-deliver ng ibang delivery na i-deliver. Tapos guys, hindi din ako nagsisend ng Saturday or ng Friday or Saturday kasi ang mangyayari, pagka Sunday, walang delivery or holiday, na-stuck din siya sa storage. So, hindi siya mahatid agad. Syempre,
kailangan natin ingatan to dahil ang ating binibenta ay pagkain, masisira talaga. Pero kahit na malamig ngayon, syempre iniiwasan din natin na magkaroon ng negative feedback. Ayan. Yun yung technique doon, guys. So, nagsisend ako Monday to Thursday. Wag lang sa Friday. Kasi pag nagsend ako ng Friday, ang mangyayari, yun nga, gaya ng sinabi ko, may stock siya. Kasi pag Friday ko sinend, Saturday hindi pa siya darating. Yung iba, lalo na pag malayo. So, Monday pa yung iba magdating. So, mas maganda, isisend ko ng Huwebes para pagka, Sabado nandun na sa kanilang destination. Ayan. So, ganito lang. So, nakasealed na siya. Wala na siyang hangin sa loob. So, safe na siya. So, explain ko lang ng konti. Pag yung mga customer ko is nandito lang sa area namin, ang binibigay ko is ito. Ito siya. Ito, guys. At saka halimbawa sa mga kaldereta, beef kaldereta, or yung mga hindi masyado masabaw, dito ko nilalagay. Pero halimbawa dinuguan, dito ko siya nilalagay. Same lang sila ng size. So, yung dinuguan, dito ko na nilalagay kasi pag nilalak ko siya, pag ganun, pa rin yung yung sauce niya. So, bago ko nilagay yung dinuguan dito, nilagyan ko muna ng plastic. Ganyan, tapos nilagay ko dito, tapos nilagay ko yung dinuguan para doble. Pagdating naman sa shipping, ang ginagawa ko, guys, is ito. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung nakasealed. So, ang ginagawa ko, itatakal ko dito, ilagay ko dito, tapos isi-sealed ko. Tapos, i-frozen ko ng, isang gabi. Minsan, isang gabi or dalawang gabi. Pero ngayon, isang gabi lang. So, after, halimbawa, kung bukas ko isi-send, bukas ko pa siya, maaga ko magising, hindi ngayong gabi ko gawin. Bukas pa para frozen talaga siya. Tapos, maaga lang ako gigising. Tapos, pag kinuha ko yung naka-frozen, babalutin ko siya ng newspaper. Is malamig pa. At saka safety, syempre, alam naman natin may salmonella. Diba? Yun yung iniiwasan natin. Yun lang. So, nakikita ko lang din yung ang tip na to sa mga nagbebenta din. Nakagaya ko. Yan. I hope may idea na kayo sa mga nagsisimula pa lang. Charot. So ngayon, magtakal na po tayo ng dinuguan. Ito yung ating monitor. So, ang pinakbit is, na-short ako. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yung pinakbit natin. 14 packs yung order. Pero meron pang dagdag si Pamela. Si Pamela, friend namin. Isang pinakbet. At saka ano yung order niya? Nakalimutan ko. Mga pahabol to, guys, ha. Mga pahabol. Bukas din. Kaya mabuti na lang ko bukas. So, ang order niya is 4 na dinuguan. Tapos isang pinakbit. Isa na lang kasi yung pinakbit na available sa kanya. Pintikim ko lang siya. Kinuha ko lang yung isa ni Mami Ros. So, 2 na lang kay Mami Ros.
Para makatikim din si Pamela. So, ayan. Mamamatay yung timos ko eh. Tapos, anong sunod? Yung, yung bopis, 3 lang yung order. So, yung nagawa ko is 4. Pero kagabi, may bumili na. So, ngayon, punta na naman tayo sa dinuguan. Ilang dinuguan ang kailangan natin gawin? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dinuguan, 14 packs ang kailangan pa natin ngayon habulin, gawin bago tayo prepare para sa mass. So, sana abot ng 14 packs. Ang beef paris, meron ba? Ang beef paris, konti lang yung order. Pero okay lang kasi konti lang naman yung beef paris natin na binili. 2. So, ayun na nga. Dito lang natin ilagay. So ito guys, ang ano na to, ang tawag nito ay ginagamit to sa pizza. So pag mayroon kayo nito, ang technique nito ay ang tip na ibibigay ko sa inyo, wag po kayong maggamit nito kasi masisira ito. Para siyang ng rice cooker eh, dapat nang gagamitin yung kahoy. Ako ginagamit ko lang to ngayon dahil pang pang tacos. Pero yung nagigisa talaga ako, iba yung kahoy talaga yung gamit ko kasi madali itong magasgas. Iningatan ko kasi pinahiram lang to sa akin po ng ating customer din. So ang dinuguan na to guys, masasabi ko talaga na hindi kayo magsisisi. Tapos ito yung nilagay ko, mga malalaki instead na yung mga siling labuyo. So sa dinuguan na to, ang nilalagay ni Dong is, focus natin sa camera. So, ang dinuguan na to, ang nilalagay ko is yung mga lamang loob ng baboy. May atay din ng baboy. At saka, ano pa ba yun? Yun lang. Tapos dugo. Meron din siyang cornstarch para malapot siya. Saka nilagyan ko din siya ng tanglad para pampawala ng amoy. So, bago ko to siya ginisa, pinakuluan ko muna ng 30 minutes. After ko pinakuluan, minarinate ko muna ng mga, ng paminta, at saka yung suka, at saka iba pa, ahos, bawang, at saka yung bombay, bago ko niloto. Hinugasan ko din pala, after pinakuluan, hinugasan ko, bago ko siya minarinate ng iba't ibang sangkap bago ko niluto ng mga iilang oras. So, ganun yung proseso nito guys, para mawala yung amoy. Kasi ayaw ko yung sa Bisaya, malangsa. So, ito, ang gagawin ko nito guys, slice ko to. Bawat order, nilalagyan ko ng tag-iisang piraso nito. Hindi naman to maanghang. Yan, masarap na to guys. So, ang ginagawa ko din nito, itong sabaw na to is galing to sa pinakuluan kong pork ribs. So, yung pork ribs na yun, pinakuluan ko ng almost 2 hours. Tapos yung sabaw, yun yung ginagawa ko dito. Nilalagay ko dito. Yun. So, yun yung nagdala din ng isa ng lasa. Oo. Yun yung maibigay ko sa inyo na konting tip. Ako guys, grabe ang proseso nito. Kaya kahapon, whole day talaga ako. More than one day talaga ako nag-prepare nito kasi marami akong 4 yung niluto ko eh. So, yung ginagawa ko is ganito. Bali, yan. 6 euro lang to guys.
Tapos, yan. Yan. Pupunuin mo lang to, 500 grams na. Yan. So, yan lang. Tapos, ilalagay ko na to ngayon sa plastic. Maingat ako nito guys kasi ano to magkamansa ka. Kasi nga dinuguan. Kuha muna ako ng tissue guys. So, ganito siya. So, nilagay ko lahat muna sa plastic. After ko malagay lahat, saka ko na isisealed para itong mga mansa-mansa papunta sa baba. Ayan. Papatayin niya si Gano, yung asawa niya. Dito ko muna ilagay lahat, guys. Para hindi siya maano ba. Ayan. So, dito. Ang daming ano. So, ayan guys, no, tapos na po yung pag-sealed, vacuum sealed po natin. So, ito po yung kabuuan po. Nandito po lahat, guys. So, dapat maging frozen siya. Maya-maya, guys, mamayang gabi, yung iba ilagay ko dito sa taas para mabilis siya tumigas. Yun. So, yun lang po, guys, ang ating vlog ngayong araw. Ang beef pares na lang, guys, ang hindi pa po natin nagawa. So, kailangan kong ngayon mag-prepare dahil may mag-practice po kami sa choir po bago yung mag-start yung simba. Ayan. So, ayan guys, no, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta kay Dong ngayong araw. Hanggang sa susunod po, ito po muli ang Dong Vlogs. Bye-bye. Ingat!